hindi na po ako babalik sa pagiging vlogger. And yes, paalam na sa pagiging vlogger natin. Titigil na sa pagko-content ko. So, bilang kapatid mo, nasasaktan din naman ako na parang may nakikita akong bashers. tama naman yung opinion niya. Kung na tumigil na kaya sa pag-vlog, gano'n, bilang as content creator, titigil na ako sa pag-vlog. Nahihirapan ka naman eh, hindi mo na rin gusto yung pag-vlog, edi kahayaan kita. So parang Kumbaga, affected ka sa ano. Paanong affected? So yun guys, hello everyone, I'm back again and again and again at nagbabalik po talaga, and I think hindi na po ako babalik sa pagiging vlogger. And napag-isip-isip po guys na ang dahilan kung bakit hindi na tayo makakapag-content is dahil hindi ko ma-manage yung oras ko, and medyo magulo yung isip ko sa ngayon dahil yun nga, ang dami kong iniisip na hindi ko pa siya maisingit. So, yun. And yes, paalam na sa pagiging vlogger natin. Pero, medyo naisip-isip ko guys na open naman ako na to hear some advices from closest friends and sa family ko. So, siguro, pupuntahan ko sila or tatawagan ko sila na kung tama ba yung pagdi-decide ko na hindi na bumalik sa pagiging vlogger and hindi na makakapag-content at hindi na rin makakapagbigay ng mga pang-good vibe sa inyo. So yun guys, siguro magpapaalam na muna tayo na titigil na sa pagko-content ko. So yun lang. So yun, kasama ko naman ang aking kapatid na bunsong lalaki sa amin, magkakapatid, and hihingi ako ng advice dahil nasabi ko sa vlog ko na bilang as a content creator is titigil na ako sa pag-vlog. Magulo yung isip ko, hindi ko pa ma-manage yung mga dapat kong gawin, tsaka maisingit yung pag-vlogging. So hindi ko alam, medyo magulo nga yung isip ko tulad ngayon, hindi ko masabi. Hindi ko alam kung paano ko ipa-priority yung lahat ng bagay na mga dapat kong gawin. So, hingi akong advice sa'yo na yes or no na titigil na ba ako sa pag-vlog. So, anong masasabi mong advice sa akin? Para sa akin, yes. Yes? Bakit? Bilang kapatid mo, nasasaktan din naman ako na parang may nakikita akong bashers. Pero mas mas nangingibabaw sa akin yung no. Bakit Kasi no? nakikitaan kita ng potential, tas alam ko naman na marami ka rin namang napapasaya. Tulad kami, nanonood kami din sa vlog mo. Parang naging libangan namin to. Parang bonding namin nila Ate Chef. Ah, okay. Na sabay-sabay namin pinapanood. Kumbaga, nai-inspire din kayo sa ginagawa ko. Proud talaga ang family ko sa ginagawa ko. Tapos So, yung parang affiliate sa TikTok. Parang namo-motivate din kami. oo, kasi nga yun nga, syempre hardworking tayo dito. So, hindi pwedeng easy money lang. So, masarap kasi sa feeling yung ganun. Nararamdaman mo yung pag kumikita ka. Yung parang yung may nabibili mo yung bagay na gusto mo, pero hard. Oo, sa sarili mong sikap talaga. So, yun. So, yes siya, pero mas nangingibabaw sa kanya ang no. So, dalawa ng no and may 0.5 na yes yung mga ganyan. So, thank you sa aking kapatid na nagbigay ng advice. Maghingi pa tayo ng ibang advice. Sana makayanan ko to na na makapag-decide ng maayos talaga. So yun guys, sakto at ito yung pinsan ko, and matagal na kasi ako nag-isip-isip na
gusto kong i-share sa inyo na ano ba yun na ititigil ko na bilang as a content creator is magpapaalam na ako sa mga viewers ko, ititigil ko na mag-vlog. So, dahil nga magulo yung isip ko, hindi ko ma-manage, parang hindi ko alam yung mga dapat kong i-priority. Basta, yun nga, parang magulo. Ang dami kong iniisip na igugo ko ba or hindi, mga ganyan. So, hihingi ako sa'yo ng advice na tama ba yung napag-desisyonan ko na na itigil ba yung pag-vlog ko? Yes or no? And bakit? Bakit mo nasabi yun? Para sa akin, syempre no. Oo. Kasi, nasimulan mo na eh. So, parang naandun ka na, bakit mo pa bibitawan? Syempre, marami ka na rin naman na, in-effort, sinakripisyo na rin. Oo. Pero para sa akin, despite na marami ka na rin mga parang, syempre, nasasaktan din kami sa mga nasasabi tungkol sa iyo. Ano bang about bashing? Pero para sa akin, ipagpatuloy mo pa rin. Pero wag mo kakalimutan yung well-being mo as a person. Syempre, kahit marami kang natutulungan, marami pa rin nasasabi yung ibang tao sa'yo. Oo. Kaya para sa akin naman, yun, isipin mo yung sarili mo at isipin mo rin na, syempre, maging masaya ka na lang at marami ka rin naman nabibigyan ng inspirasyon and happiness sa mga viewers mo, pati na rin sa aming family mo. Alright. So, yun nga, medyo, naglalighten naman yung mga naririnig ko sa inyo. Sana makapag-decide rin ako na ano ba talaga yung pwede kong gawin kung itutuloy ko or hindi. Pero, ramdam ko sa sarili ko na proud yung family ko and nakasupport sila. Hindi naman sa parang totally na nagme-message sila or yung lagi nilang sinasabi sa akin na, oh, proud kami sa'yo. Pero kahit pa paano, nararamdaman ko siya. Kasi kung alam ko na hindi sila support, kunya, tatawag si Papa Jenny, ganyan-ganyan. Or si Daddy, mga ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Pero, since then na nag-start ako sa ganyan, nagkaroon ng mga bashing or ganyan, syempre alam ko nasasaktan din naman yung family ko pag nakakabasa sila ng ganun. Pero tulad ninyo, hindi kayo nagpapatalo or yung parang nagpapadala sa nakikita nyo din. Mas maging strong pa. Pero yun nga, sana makapag-decide rin ako na ano ba yung dapat kong gawin. So yun, Chess, thank you. And mag-interview pa tayo ng iba na malalapit sa puso ko na makakapag-enlighten ng isip ko kung ano ba ang dapat kong gawin. So yun, thank you po. So yun guys, is ang next naman nating tatanungin is si Tio na tulad ng sabi ko na bilang as a content creator is napagdesisyonan ko na titigil na ako sa pag-vlog. Yun. Hindi na ako magiging vlogger girl. So bilang isang pangaray kong anak, hihingi ako sa iyo ng advice na sang-ayon ka ba, agree ka ba na tumigil ako sa pag-vlog? Yes or no? And why? Parang Q&A ang portion. So, yun. Ha? For me, mom, no. No? Bakit? Kasi yun yung doon ka nagiging masaya, tsaka may activities tayo. Okay. Tsaka, yun yung happy feeling mo na Happy feel. tsaka nakakasama ko mag-vlog kasi first time ko lang maranasan to. Na-enjoy mo din yung Actually, na-enjoy namin lahat. So, sige. So, paano mo ako mapupush na huwag kong itigil? Medyo mas nangingibabaw sa akin na tumigil na sa pagbablog. Actually, mami, huwag ka talaga tumigil kasi yun yung nagpapasaya sa ating lahat. Tsaka yun yung yun yung nagbibigay sa atin ng saya. Kasi kung wala tayong vlog, wala tayong mga activities na Kumbaga, isa siya sa bonding talaga rin natin. tsaka Yun. doon na rin natin na gagawa yung bondings natin. Kumbaga, yun yung way ng pagbabanding natin.
So, yun. And ang napag-desisyon na ni Tiona is no. So, parang mas nangingibabaw sa mga nai-interview ko na no talaga. So, yun guys, hihingi pa tayo ng ibang advices. Hindi, parang medyo doon na rin ako magbe-base kung ilan yung no sa yes. Baka isa rin yan na makapagbigay sa akin ng lakas loob na ano ba yung mapagdidesisyonan ko talaga. So, yun lang. Thank you. So, yun is ang isa sa tatawagan natin na malapit sa puso ko is ang best friend ni Boss D na si Papa Joms. So, tawagan natin and sana hindi tayo maka-istorbo sa kanya. Bibiglain natin siya. Talagang instant talaga natin. On the spot natin siyang hihingi tayo ng advice. So, yan. Calling na. Yan. Tingnan natin. Sana sumagot. Hello, Joms! Oh, Yun. Pwede bang maistorbo kita? sige lang. Yan. Matawag ka. Kasi Ay, nga, kayo ni Dan. tulog pa si Dan. Anong oras na, oh? Ano lang, hingi lang ako Bawal ng na advice video-video. sa'yo. Kasi ang tagal ko nang di nag-upload din. Siyempre, medyo pinanghihinaan na ng loob, mga ganon. Lorb? Anong lorb? Parang Sige. naisip-isip ko na tumigil na kaya sa pag-vlog, ganon, bilang as content creator. Pero, nagdadalawang isip, pero parang mas nangingibabaw na tumigil na nga. Ikaw, syempre, bilang ikaw as vlogger, matagal ka na sa ganitong industry. So, gusto ko sanang humingi ng advice sa'yo. Syempre, ang dami mo na rin pinagdaanan bilang pagiging vlogger, di ba? Positive, Actually, negative. Oo. So, Oo. yun. Sabi Hingi pinagdadaan lang. mo yun ngayon, Jenny bro. Di naman, wala naman yung parang pinagdadaanan. Parang, magulo lang na Pero, may magulo lang. konting, Siyempre, minsan tinatamad or what. Minsan, yun Oo. nga, may mga ganong ganun talaga yan. Oo. Ano ko lang din sa'yo kasi yung mga web mo, sa namin kasi yan. Oo. Sa akin lang, tuloy lang. Huwag mo itigil at naman. Oo. Tsaka marami rin natutuwa sa inyo eh. Yung minsan pinanghinan ka ng loob, normal yan. Okay. Sobrang normal yan. Tapos, minsan, di ba, parang, yung iba, parang hindi ka naman, parang, basta, may mga doubts yan eh. Minsan pinanghinan ng loob. Pero, Oo. tuloy-tuloy lang. Pero depende yan kasi kung mo din, kumbaga kung nasa puso mo rin talaga yung pagbablog, feeling ko naman ikaw ba okay ka ba sa pagbablog? Sa akin naman, okay Depende naman. kasi yan eh. Kumbaga, ang pinanghihinaan kasi ako ng loob, yung parang, yun nga, ang tagal kong hindi nakapag-upload, yung parang, naano ako sa yung mga ganun lang. Pero hindi naman yung totally masyadong affected na O, nagpumanila ka din kasi. Oo. So, Di ko lang ma-manage siguro yung sabi niya sa time. factor. Oo. Siguro lang management tayo. Pero alam ko, isipan kasi andyan si Rosie. Oo. Tapos may isa ka pang Panganay, si Dan. Panganay. Dan, ang kulit-kulit. Yun. Diba? Hindi ko nga alam, ano ba yun ang anak? Kasi din yan eh. Chef pa. Alam, Jenny, lang. I mean, siguro, hanap ka lang ng motivation para sa'yo. Okay. Lang yan, kumbaga, kasama yan sa pinagdadaanan mo. Part siya sa ganong Part siya. Pero ikaw, tatanungin kita, na mo rin to, napagdaanan mo rin to, yung parang ganito rin yung katulad ng nararamdaman ko, kung titigil or yung mga ganon. Sumagi rin sa isip mo yung mga ganon. Madaming beses na. Kasi minsan yung iba makakabasa ka ng mga negative comments. Kasi yan eh. Pero, yun nga, wag mong isipin yung mga sinasabi nila. Kasi, hindi ka naman nila nakikita
hindi nila nakikita yung mga sakripisyo mo, yung mga yung love mo sa family mo. Kaya kumbaga, hayaan mo lang sila kasi ano lang nila yan. Yun. Siguro wala silang ginagawa. May lang silang maganda ang buhay ng ibang tao. Pero, Kumbaga, part na kasi siya eh. Kasama na talaga siya sa pinasok nating Kasama na siya. Hindi na natin siya Oo, makokontrol. Oo, hindi na yun mawawala dyan. Kumbaga, yan yung, The fact na- sabi nga nung iba, parang yan yung taga-balance ng ng... Sometimes rin kasi yan reminder mo din yan minsan dyan ka rin magre-reflect. Di ba mayroong mga constructive criticism? Oo. Di ba? Hindi po, okay, ganito pala nakita nila sa akin. So, sometimes, okay, siguro nga kailangan ko din baguhin ng konti yung sarili ko. Not for them, pero para din naman yun sa'yo. Parang ganun. Kumbaga may mga bashing din na may mga totoo rin yung nasasabi Oo. talaga nila. Oo, Kumbaga tayong minsan sarili concern lang. lang din sila. Oo. Minsan parang, hindi naman siya totally bash, pero concern lang din naman sila sa'yo. Meron kasing mga ganun Nasa Ayaw sa pa rin atin na naman lang ganun kung paano natin siya iintindihin. Kaya Okay. ikatindihin, kung gagawing motivation. Oo. Nasa sa atin na lang yun kung paano natin tatanggapin yung mga ganong Yun. So yun, thanks So, Joms. Kasi isa ka talaga sa hiningan ko ng ganito. Syempre, alam ko naman na madami ka rin napag-daanan sa mga ganitong bagay. Kaya gusto ko rin maging ma-inspire sa story mo, sa nangyayari before sa'yo. Yes. Pa-Manila na kayo. Gusto mo buhay ko? Ha? Ayos lang. Actually, meron na kami ribbon cutting ngayon. Wow. Oh, Oo, kailan? kinuha ko lang yung ngayong oras. Ngayong araw. Wow, Okay, kasama ko congrats. Sige, welcome. Ito si Carl. Ayan si Carl. What's up, Namimiss na namin kayo. Oo pala, sorry. Oh, Umuwi na kayo dito or pupunta kami dyan? pupunta kayo dito. Ano lang kayo dito? Hindi, pumunta kayo dito. I-experience niyo yung ginagawa ni Dan. Ay, oo. Gusto ko din ma-experience yung ang motor Try kami. nyo, Kasi oo. nag-charity si boss sa syudad. Alam mo, yung pinaka-challenge kay Dan, yung parang gusto niya matulungan yung tao, kaso ang challenge sa kanya, yung stoplight, hindi siya basta-basta yung mga kababa. Unlike di ba dyan sa daet, pag Ay, huminto oo. ka, pwede kang gumilid. Dito malalagpasan Sobrang mo. kasi dyan. Sobrang Oo. higpit kasi dyan sa Manila. Tapos oo. Yung imbis na ibibigay mong tulong, ibibigay mo pambayad pag natikitan ka. Ay, grabe galing siya, no? Diba yung ganun? Kaya Oo. yun. Pero minsan iniisip na lang namin na siguro kaya hindi namin mahintuan. Baka hindi para sa kanya. Parang meron pang mas naghihintay na mas deserve. Ganon din yung Yun, inaano sabi yun. namin. Oo. Oo. Basta pag papunta namin dyan, sama-sama tayo. Welcome kayo dito para less expenses na kayo sa pag-hotel or pag-stay sa Kaya nga, accommodation. Oo, laki-laki nito. Ambag na lang kami sa foods. Sige, go lang. Cowboy naman tayong lahat kahit latag-latag lang. Latag-latag lang. Oo. Tapos kahit nga manghuwan, gawin nating ulam. Ayos tayo. So yun, may ka pa yata, ribbon cutting. Thanks, Joms, Oo. na pagbigyan mo Thank ko. you. Oo nga pala, vlog pala to. Na-on the spot Ay, kita. vlog pala yan. Sige. Thank So, sa you. pangalay mo? Oo, ayun, tulog pa siya. Ayan, oh. Yan, oh. Tulog pa. Siya? Oo. Ayan mo na yan. Sige, di na namin gigisingin. Sabihan Sige. mo may ribbon cutting. Anong oras na? Oo, May ribbon cutting kami. Anong oras na? papaasikasuin ko na. At sasayaw pa siya Sige, eh. mo na. Sasayaw pa dyan. Ganda Team naman. Kalingap. Ganun lang naman yan eh. Oo. Sige, thank you. Sige. Ingat kayo ni Carl. Bye. See you. Okay. So yun, next naman natin is si Boss D. Alam ko wala tong masyadong ka-idea sa decision ko. And yun nga, as a content creator, kinakabahan ako. As a content creator, is napag-desisyonan ko na titigil na ako sa pagbablog. Ikaw na lang mag-vlog. Bakit? Wala, kasi nga parang hindi ko ma-manage yung oras ko. Parang magulo yung isip ko, yung parang hindi ko alam kung paano ko ba
gagawin yung ganun. Pero, yun nga, hingi nga ako sa'yo ng advice na tama ba yung napag-desisyonan ko na tumigil, yes or no, at ano, dahilan. Depende kung anong Bakit? dahilan mo. Kasi kung nahihirapan ka naman hindi mo na rin gusto yung pagbablog, edi hayaan kita. Pero kung nade-demotivate ka lang naman, baka feeling mo lang parang ano, siguro nadadala ka sa mga ibang opinion. Kung yun lang yung dahilan mo, syempre, ipupush kita na ituloy mo yung vlog mo. So, depende sa dahilan mo kung ano bang... So, yung dahilan ko, yung sinabi mo, lahat yun, Alin? parang yun nga, dahil nga sabi ko nga na ang gulungan ng isip ko. So, yung mga sinabi mo, lahat yun, pasok doon sa mga iniisip ko. Kumbaga, shuffle talaga. So, parang Kumbaga, affected ka sa ano. Paano affected? Kanyari, parang sa views, gano'n. Lahat siya, nawawalan akong gana, tas hindi ko alam kung paano yung, kasi bilang as content creator, gusto ko yung pulido, alam mo naman kung paano ako mag-vlog, di ba? Gusto ko pulido talaga, yung talagang may makukuha talaga silang, may matututunan, may inspire sila, kumbaga ayoko kasing mag-content na yung, wala lang, yung ganito lang, yung mga normal ano lang, kasi Okay. gusto ko, parang yung pinaka-forte ko kasi sa pagiging vlog ko, kahit simple day siya or simple vlog siya, may nakukuwang hugot, ay di hugot na pati, yung parang inspiration, yung nai-inspire ka, yung mga Yeah. ganon. So, yun yung dahilan. Tapos, medyo yung isa pa sa dahilan ko, paano ko siya ma-manage, yung parang, syempre, andito tayo sa Manila, medyo, parang lahat gusto ko kasing i-grind. Yun yung pinaka isa rin sa purpose. Yung parang hindi lang sa pagiging vlogging era. Parang gusto ko lahat i-grind. Kasi andito lahat eh. Parang ang sarap. Yung ang sarap sa feeling yung lahat, kumbaga, bawat kanto, andito yung opportunity eh. Pero syempre, di ba, alam ko rin naman sa sarili ko na step by step, tsaka kailangan pa isa-isa lang, hindi naman Oo. pwede. Kaso yun nga, gigil, yung may ganong Kasi mahirap din pag sabay-sabay talaga, hindi mo Oo. kakayanin yun. Pero kung ako naman tatawin, kung ganun yung dahilan mo na nahihirapan ka mag-manage, pwede naman natin gawa ng paraan yan na matuloy mo pa rin yung pag-vlog mo, bibigyan mo ng oras, and tinutulungan naman kita lagi pag nag-vlog ka. Ako yung Sige, nagka-camera ka sa akin. nagkasama mo. So, wala namang problema doon. Kung kailangan mo lang ng nakatulong, syempre kasama. Sabihan mo lang ako kasi kasama rin naman kita pag ako nag-vlog. And syempre, ayokong masayang din yung mga nagmamahal na ngayon sa vlog mo, sa channel mo na maraming nag-aabang na rin, di ba? Yung iba nagtatanong, ba't wala kang upload? Oo nga, marami So, nga rin ako nababasa. Siyempre, malaking bagay yun na may mga nag-aantay sa'yo, di ba? Kaya isipin mo sila na malulungkot sila kung sakaling titigil. Eh, siyempre kami din. Pati ako lalo, kung titigil ka na, gusto kong mas pagpatuloy mo yan dito sa Manila. Kahit na sabihin natin mababa yung views ngayon, lalo naman sa akin, di ba, mas malaki yung Sa akin, binaba. naman, wala namang problema sa akin na mababa man yung views or what. Pero syempre, mas malaki naman kung maganda kung mataas naman yung views. Pero sa akin, hindi ko naman minamadali yung sa views. Kumbaga, ayoko lang rin yung natetenga. Tulad niyan, halos 10 days na yata kung walang upload. So, yun nga, parang medyo may sad part ako dun na parang, yun nga, yung Parang hindi mo nabibigyan ng oras. oo, yung gano'n yun lang yung yun lang naman yung isa rin sa nagiging dahilan. Pero sa madaling salita, Siyempre, no. Kung ikaw may time ka sa sumama sa akin mag-vlog, siyempre ako, magbibigay din ako ng time na mag-vlog ka naman sa'yo. Kaya ayokong no, kasi masyado pang mababaw yung dahilan mo para tumigil. Kaya tuloy lang. Kailangan natin tuloy lang at para mas marami pang mas magmahal, di ba, sa atin. So, no. So, 4 na po ang no sa atin. Sino Mas yung nangingibabaw na. Yung yes, 0.5 lang yun or 1 point? Parang ganun. Ay, Bakit? 0.5 lang. Si James, nag-yes siya, pero mas nangingibabaw sa kanya yung no. Kasi yung yes na dahilan niya na bilang kapatid nga daw niya, bilang kapatid niya, ako, na parang nasasaktan nga daw siya kapag may nababasa siyang bashing, pero no daw,
Kasi nakikita nga daw niya ako ng potential pagdating sa pagbablog. Mas nangingibabaw pa rin yung no sa kanya. So, Yun guys is, naghahanap pa tayo ng nung magbibigay ng advice, pero medyo nalalighten naman na yung isip ko kung ipagpapatuloy ko ba yung pagbablog. Pero kailangan ko pa rin ng matinding pag-decide. Hindi kasi basta-basta siya na ganun. So, yun nga, medyo... decision mo pa rin yan. Oo, Sa'yo decision pa ko rin pa yan. rin. Basta kami, sinabi lang namin yung opinion namin. So ako, no. Okay. Yan, no. So, yun. Thank you guys sa... thank you sa'yo guys. Pati thank you sa'yo sa pagbigay mo ng advice. So, magtatanong pa ako sa mga malalapit sa puso ko kung ano ba ang dapat. And medyo galighten naman na parang mapapanuno na kaya ako. So, yun lang. So yun, hello guys, I'm back and nakapag-decide na ako guys dahil akala ko oras na para ibaba ang camera sa inyo pero nagkakamali pala ako. So thank you sa totoong tao sa paligid ko na nagbigay ng liwanag at tamang payo. And I just realized guys na masyadong mababaw yung dahilan ko para sumuko agad. Kaya naisip ko na hindi ako hihinto at mas lalong ipagpapatuloy ko na may mas malalim ang aking layunin. Ako na determined at porsigido, na enlighten ako guys dahil ang taong porsigido hindi papatinag sa apansamantalang pagsubok. Kaya babalik tayo guys sa pagbablog, mas matapang, mas matatag at walang aatrasang laban sa buhay. So what realization hits hard to me is hindi rason ang mga maliliit na aberya para iwanan yung mga bagay na nasimulan ko at minahal ko nang gawin. Dahil lalong-lalo na dito sa pag-vlog, dito ako naging masaya at dito ko rin na-enjoy ang aking sarili. At lalong-lalo na nabibigyan ko yung family ko ng saya at libangan at ang mga totoong sumusuporta din sa akin, nabibigyan ko rin sila ng saya, libangan at nai-inspire din sila sa mga simple vlog ko. Kaya sa mga naghihintay sa akin at sumusuporta sa akin, tuloy ang laban, tuloy ang biyahe, tuloy ang vlog. Mas pinalakas at mas palalakasin pa natin ang aking sarili. So, yun. And hindi sapat na dahilan, hindi mababaw na dahilan para sumuko ang isang taong may pangarap. Kaya ako, si Jenny Oco, hindi susuko and tuloy ang vlog. So guys, thank you for watching and sana po medyo na-inspire din kayo and may natutunan din kayo sa mga advices ng family ko and mga closest friend ko. So yun guys, meron rin ako mga natanungan na off-cam na dahil hindi ko na rin na video para ma-share sa inyo yung mga advices niya. Pero overall, sa lahat ng mga hiningian ko ng advice is, ang sagot nila lahat is no. Dahil, una, nangihinayang sila sa nasimulan ko. At unang-una, nabibigyan rin sila ng, yan nga, tulad ng sabi ko, na nalilibang rin sila at na-enjoy rin nila yung mga simple vlog ko. Kaya sa mga nagsisimula rin dyan na mag-vlog or maging content creator, sana itong vlog na to is ma-inspire din kayo na alam ko na dadating din kayo sa mga struggle life na kasama na yan sa ating as content creator, kasama na yan yung mga bashing or mga negative comments, lahat-lahat. So, alam ko mapagdadaanan ninyo. So, sana itong video na to is isa rin sa maging way na lumakas yung loob ninyo at huwag kayong magpapatinag sa mga pansamantalang pagsubok. So, yun guys. So, see you on my next vlog. Tuloy ang vlog and tuloy-tuloy ang watching ninyo sa aking vlog. And salamat po sa mga totoong taong sumusuporta sa akin at salamat sa family ko na nagbibigay palagi sa araw-araw ko ng lakas loob. So, bye guys. Thank you for watching. Bye!